Sa Muromachi period maraming mga samurai sa isang wilderness na walang master. Ito ang pinakadelikado at unpredictable na tinatawag na Tsujigiri. At ang pinakakilala sa kanila ay si Kuro Fukushu na umalis para lang na kung gaano katalim ang sandata at pumatay ng maraming tao at pinatay niya din ang kanyang anak na lalaki. Ayon ng araw na ang sandata ay naging itim kasing itim ng kanyang kaluluwa. Nawala ang mukha ni Kuro Fukushu at pinatay ang kanyang sarili at ang sandata ay nakadisplay sa kanyang hometown at may mga guard na nagbabantay. May batang naglalaro ng kanyang laruan at siya ay napahinto nang may narinig siyang may sumisigaw siya ay lumapit at nakita niya may mga taong nakaluhod sa lupa at may dumating na kotse. Bumaba ang isang lalaki na may dalang baril at may pinalagay ito sa kotse. Binati niya si Chris na nakaluhod sa lupa at sinabi ni Chris na dapat silang bayadan ng pera. Ngunit isa-isa silang pinagbabaril ng lalaki at nakita ito ng batang lalaki. Sinabi ng lalaki na ingatan ni Emmett Fugu ang kanyang stone at ang mga bangkay ng mga patay ay dinala sa kotse at umalis. Tumakbo ang bata at may tumunog na rinig ito ng lalaki at nagtanong siya kung sino ang andoon at napagtanto ng lalaki na ito ang bata at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ito. Tumakbo ang bata habang siya ay hinahanap ng mga tauhan ng lalaki at, tago nang siya ay tumakbo siya ay nadapa at nawalan ng malay na hanap ng isang tauhan ang bata babarilin na niya sana ito, ngunit may sumugod na lalaking nakasuot ng itim na damit at binugbog ang lalaki binaril siya ng tauhan, ngunit hindi ito gumana at binugbog niya ang lahat ng mga lalaki. Habang ang boss na lalaki ay nagyoyosi nagtaka siya kung bakit maingay at nalaman niya na dumating si Rendel, umalis na ang boss. Si Rendel naman ay nilapitan ang batang lalaki na gising ito at bumangon hinawakan niya ang maskara ni Rendel at sinabi ng bata na wala siyang maalala kung bakit siya nandoon. Binuhat siya ni Rendel at sinabi ng bata na siya ay tumakas sa bahay ampunan tinanong niya din si Rendel kung may anak ba ito at hindi sumasagot si Rendel. Dumating sila sa hospital at iniwan niya ang bata sa wheelchair at umalis lahat ng tao ay nakatingin. Ang boss naman ay sinabi kay Fugu na si Rendel ay sinasaktan sila at gusto ng lalaki na tumakas kaysa makipaglaban at sinabi niya na kailangan nilang turuan ng leksyon si Rendel at ang lahat ng tao. Ang boss ay pumunta sa isang kulungan habang siya ay nagsasalita, may lalaking nakaluhod at may nakaabang na babaril sa likod at ang boss ay galit kay Rendel siya ay nagtanggal ng coat at ang mga lalaki sa kulungan ay nagsimulang magsigawan at tinawag ng lalaki na tagapagsalita ang pangalan ng kanilang boss na si Christopher Smiley Cox, binugbog niya ang lalaking nakaluhod, binalian niya ito ng liig at ito ay namatay. Sinigaw ng mga lalaking nasa kulungan ang pangalan ni Smiley. Habang si Rendel ay may tinignan na mga litrato na kanyang target at nakalagay doon ang larawan ni Smiley, siya ay nagpahinga at nag-flashback ang pagkamatay ng kanyang pamilya at mga masasamang nangyari sa kanya at bigla siyang nagising. Si Smiley ay kausap si Jert na isang scientist at sinabi niya na kailangan nila ng inutusan niya si Fugu na kumuha sa kulungan, ngunit ayaw ni Jert at sinabi nito na kailangan nila ng magandang katawan at hindi sila ay umalis upang maghanap. Kinabukasan si Smiley ay nagsasalita sa harap ng media at sinasabi na masama si Rendel at kailangan na itong ipatumba o pigilan. Sinabi naman ng isang reporter na si Rendel ay may dinalang batang lalaki sa hospital. Sinabi ni Smiley na sinaktan ito ni Rendel at sinabi niya na makakasama ito sa bansa at sa mga tao at siya ay nagpaalam na mailumapit sa kanyang reporter na si Nina at may tanong tungkol sa isang listahan ng data, ngunit sinabi ni Smiley na ito ay confidential at umalis na si Smiley. Si Fuga naman ay tinitignan ang kinuha nilang sandata at sinabi ni Smiley na kailangan nila itong mabuksan. Si Nina ay patuloy na imbestigahan ang story ni Rendel, may binigay ang kanyang kawork na lalaki na usang papel at nagtanong kung kilala niya ba ito at sinabi ni Nina ay ito si Kurika former Valakrook at ito ay nawawala matagal na. Si Rendel naman ay nag-ehersisyo habang inaalala ang kanyang pamilya. Dahil ito ang nagpapalakas sa kanya, sinuntok niya ang punching bag hanggang sa nahulog ang mga pera. Si Smiley naman ay pinakilala ang kanyang grandfather na nasa picture na si Edward Cox at ikinuwento niya na ang kanyang ama ay isang gaijin at natalo ang lahat ng mga rival gangs at isa itong inspirasyon sa mga entrepreneur na isacrifice ang sarili. Bigla niyang binalot sa mukha ng plastik ang kausap niyang lalaki hanggang sa hindi na ito makahinga at tinurukan na ito ng injection at hinintay nila itong magising at ang lalaki ay nagising at sinabi ng lalaki siya ay nauuhaw at nahihirapan siyang. Huminga kinamot niya ang kanyang liig hanggang sa ito ay matanggalan ng balat at binaril ni Fugu ang lalaki.
Nagalit si Smiley kay Jert at sinabi na kailangan nilang makuha ang tamang dosage. Umalis ang dalawang scientists. May inutusan si Smiley na kanyang mga tauhan na imaneho ang kanyang kotse at isang truck. Habang nagmamaneho, huminto ito at sumakay si Rendell at pinaandar ang sasakyan. Pinaputukan ng baril ni Rendell ang gulong ng truck at ito ay sumabog. Si Rendell ay bumaba ng sasakyan at hinarap ang mga lalaki ngunit nasaksak siya. Naghahalikinate si Rendell at sinasabi ng kanyang utak na patayin lahat. Nagulat ang mga lalaki na nagbagong anyo si Rendell at naging babae. Binugbog niya ang mga lalaking tauhan ni Smiley. Pagkatapos niyang maipatumba lahat, bumalik si Rendell sa dati niyang anyo. Napanood ni Smiley ang pangyayari sa kanyang computer at gusto niyang malaman ang sikreto ni Rendell. Dumating ang ambulance at ibang reporter at naibalita sa GE ang nangyari. Pinanood ito ni Smiley at pinakita sa kanyang kausap na lalaki, at may binigay na sobre si Smiley sa lalaki, at sinabi ng lalaki na may dumagdag sa listahan ni Smiley na si Kurika at ito ay paparating sa balang araw. Si Kurika ay bumaba ng train at napasabi na lang ang Tea Home Sweet Home, at bigla siyang kinuha ng isang lalaki na tauhan ni Smiley at siya ay pinasakay sa kotse. Nakita naman ito ni Nina na isang reporter. Si Fuga naman ay pinag-aaralan kung paano bubuksan ang sandata na nasa isang kahoy na lalagyan at pinapanood siya ni Smiley sa kiki. Bumisita si Smiley sa hospital at kinakausap ang doktor at sinabi niya na ang gastos ay sasagutin ng Vala Corporation dahil doon nangyari ang incident. Pinuntahan nila ang batang lalaki at nakaupo si Smiley kasama ang bata at maraming reporter at sila ay nagtatanong sa bata. Ngunit sumigaw si Smiley at sinabi na sila ay kumalma at sinabi niya na ang bata ay ligtas dahil hawak siya ng Vala Corporation. Nakita ni Nina si Rendell sa bintana. Sinabi ni Smiley na inaayos niya ang papers upang maapon niya ang batang lalaki at may nagtanong na reporter kung wala ba talaga naalala ang bata at sinabi niya na wala at bigla niyang sinabi na familiar si Smiley sa kanya. Ang mga scientists ay patuloy na gumagawa ng dosage. Si Nina ay nakipagkita kay Rendell sa isang rooftop at sinabi ni Nina na alam niya na siya ang nagligtas sa batang lalaki at nagtanong ito kung bakit niya ito ginagawa na kalabanin ang Vala Corporation ni Smiley at iniligtas ang batang lalaki. Nagtanong si Nina kung kilala niya ba si Kurika na isang small-time crook ng Vala Corporation at sinabi niya na ito ay bumalik na at sa tingin ni Nina na ito ay nasa panganib. Si Kurika ay dinala sa mga scientists at dumating si Smiley at sinabi ni Kurika na kailangan niya ng konting oras upang mabalik ang pera. Sinabi naman ni Smiley na di niya kailangan ng pera at ang kailangan niya ay loyalty at sinabi ni Smiley na papatayin niya ito. Dinikitan siya ng 500 volts sa dibdib at siya ay nangisay hanggang sa mamatay at tinurukan ng injection at muling nabuhay si Kurika at gusto niya na manood ng cartoons at sinabi ni Jert na nakuha na nila ang tamang dosage na tatalab sa loob ng 48 hours. Si Nina ay pinagmamasdan sa kotse. Ang pag-alis ng kotse ni Smiley ay nakita niya sa likod ng kotse si Rendell na nakasabit. Sinundan naman ito ni Nina. Huminto sa isang warehouse si Smiley kasama si Kurika na nakatali ng mabigat na bakal at inihulog si Kurika sa tubig. May narinig silang tunog ng kamera at sila pinaandar ni Nina ang kotse habang ang lalaki ay papalapit. Si Rendell ay nagpakita kay Simley ay sinuntok siya ni Rendell at binugbog din ni Smiley si Rendell at idiniin ang kanyang mga kamay sa mata ni Rendell, ngunit narinig niya ang mga paparating na pulis ay agad silang umalis. Iniligtas ni Rendell si Kurika at naghahalikinate na naman si Rendell na patayin si Kurika. Tinutukan siya ng baril ni Rendell at nagsalita si Kurika na siya iyon at pinakawalan niya si Kurika at dinala niya sa kanyang lugar. Sinabi ni Kurika sa kanya na may mangyayari sa kanya sa loob ng 48 hours at binigyan ni Rendell si Kurika ng pera sa kanyang mga kailangan at inihagis na ni Rendell sa kanya ang buong bag ng pera. Kausap ni Nina ang head ng news at pinakita ni Nina ang picture na nakuhaan niya sa lugar na iyon at pinagtatakpan ito ng lalaki. Sinabi ni Nina na alam niya kung ano ang nakita niya na may tinulak at inihulog sa laki at sinabi ng lalaki na hindi ito crime at tinawanan lang si Nina. Kinagabihan si Kurika ay bumili ng bagong equipments ni Rendell at ipinakita ni Kurika ang mga baril na nakadisplay na para kay Rendell. Si Nina ay nakipagkita kay Rendell at sinabi ang tungkol sa Vala Corporation na nagbebenta sila ng DE-25 na pwedeng ikamatay ng mga tao.
Si Smiley ay pumunta sa batang lalaki sa hospital at ginising ang bata ay siya ay nagbibigay ng regalo na isang sandata na gawa sa kahoy at siya ay nagkwento na ang sword na kahoy na ito ay Kabukimono sword at ito ang tanging nakaligtas sa naganap na atom bomb sa Hiroshima at ang legend na sandata na ito ay nakapatay na ng maraming beses. Nagtanong ang bata na kung ano ang nangyari. Sinabi ni Smiley na ito ay masyadong delikado. Nagustuhan ng bata ang regalo ni Smiley at sinabi ni Smiley na galing ito sa kanyang grandfather at ngayon ay ibinigay niya ito sa bata para maramdaman ng bata na belong siya. Nagpasalamat ang batang lalaki. Umalis si Rendell habang kausap si Nina. Tinanong naman ni Smiley ang bata tungkol sa kanyang memory at sinabi ng bata na wala pa siyang naaalala. Biglang nahulog ng bata ang sword na laruan at sinabi ni Smiley na I hope you didn't break that tea. At biglang natakot ang bata at biglang naalala ang pagbaril ni Smiley kay Chris. Nilapitan ni Smiley ang bata at sinakal niya ito hanggang sa mamatay at kinuha ang laruan na sword. Dumating si Rendell at naabutan niyang patay na ang batang lalaki. Nagtago si Rendell sa bintana, dumating ang mga doktor at nagbihis ito, ngunit huli na ang lahat. Kinabukasan si Smiley ay nagsalita sa GE tungkol sa batang lalaki, at habang pinapanood ito ni Rendell, ay nagalit siya at sinuntok ang computer. Nagtanong si Kurika kung ano ang ginagawa ni Rendell dahil kinuha niya ang mga baril at binaril ang picture ni Smiley. Pinipigilan siya ni Kurika at pinakita ang family picture ni Rendell at sinabi ni Kurika na gusto niya din ng revenge dahil ilang beses na siya namatay. Ibinaba ni Rendell ang mga baril at kinuha ang family picture kay Kurika. Kinausap ni Smiley ang mga scientists at sinabi na mayroon lang silang isang chance. Si Smiley ay pumasok sa isang laboratory at may katawan ng isang lalaki sa loob ng machine. Nagalit si Smiley kay Rendell, minura niya ito at inutusan niya si Fugu na doblehin ang mga guards. Nakalabas na si Nina at kinatok niya si Kurika sa kotse at sinabi ni Nina na kailangan ng tulong ni Rendell. Natukoy nila kung nasaan si Rendell na nag-ibang anyo ng babae at sumugod ang mga tauhan ni Smiley at nakipaglaban si Rendell. Habang si Smiley ay galit kay Rendell, si Rendell ay nagpatuloy na nakipaglaban sa mga kalalakihan. Binugbog niya at binalian ng buto ang mga lalaki. Tinawagan ni Nina ang pulis at nireport ang nangyayari sa Vala headquarters. Nagharap si Fugu at si Rendell. Si Kurika naman ay sumugod din sa loob ay sumakay sa elevator. Naglaban si Rendell at Fuga, sila ay nagsuntukan at nang di na makalaban si Rendell, si Fugu ay umalis. Matagumpay na nabuksan ni Smiley ang kahoy na lalagyan at nakalagay dito ang mahiwagang sword. Ito ay kinuha niya. Pumasok si Rendell sa laboratory ng scientists at nagulat naman si Gert at Horst at andon din ang grandfather ni Smiley na nakaupo. Pinipilit buksan ni Smiley ang sword ngunit hindi niya ito mabuksan. Habang nasa pinto si Rendell, ang grandfather ay kumuha ng patalim at dahan-dahang lumapit kay Rendell, ngunit natanggal ang nakakabit sa kanyang likod. Siya ay natumba. Nilapitan siya ni Rendell at pinigilan siya na saksakin siya nito at kinuha ang patalim. Dumating si Smiley at Fugu. Nilapitan ni Smiley si Rendell at tinusukan ito ng injection at sinabi na ito ay kasalanan lahat ni Rendell. Tinulak niya ito at nahimatay si Rendell. Nakita niya ang sarili niya na nahulog sa isang madilim na lugar. Si Rendell ay nakahiga sa laboratory ni Smiley at tinatanggal nila ang maskara ni Rendell. Si Nina ay nakausap ang kanyang boss at ito ay galit sa kanya dahil pinasok niya ang Vala headquarters at siya ay tinanggal sa trabaho. Hindi nila matanggal ang maskara ni Rendell. Si Rendell ay nakakita ng isang libro at nakita niya ang pangalang Marla at ito ang hero ng kanyang anak na babae at biglang sumulpot ang isang babae at bigla siyang sinapak ng babae at gumalaw din si Rendell sa kanyang higaan at nagulat sina Smiley at sinabi ni Gert na siya ay nagbabago na mayroong dalawang tao sa iisang katawan at nagtanong si Smiley kung sino talaga si Rendell at sinabi naman ni Gert, may bipain, at pinahanda niya kay Fugu ang kulungan. Dumating ang mga pulis at lumabas si Rendell. Pinapatanggal nila ang maskara ni Rendell, ngunit ito pala ay si Kurika. Sinubukan pa din ni Smiley na buksan ang sword, na pasigaw na lamang siya habang sinusubukan niya. Si Rendell ay dinala sa kulungan at dumating Smiley at dala niya ang mahiwagang sword at sinabi niya kay Rendell na marami na siyang pinatay na kanyang mga tauhan at nalaman ni Smiley ang totoong pagkatao ni Fugu na siya si Catherine Fukushu na great-granddaughter ni Kuro Fukushu na ang head ng Tsujigiri Samurai at sinabi ni Fugu na hindi alam ni Smiley ang kapangyarihan ng kanata na sword at sinabi niya na ito ay delikado at kailangan na itong masira. Si Rendell naman ay nagising na.
Sinisigaw ng mga kalalakihan ang pangalan ni Smiley at sinuntok niya si Rendell at nagpalit anyo si Rendell na babae, sinuntok niya si Smiley at naglaban sila, napigilan ni Rendell ang sword at sinaksak niya ang babae. Sinisisi ng babae si Rendell na kasalanan niya ang lahat at patuloy na binugbog ni Smiley si Rendell. Lumaban na si Rendell at sinuntok niya si Smiley hanggang sa mailumabas na dugo sa kanyang bibig. Nagsalita si Smiley na kung sino ang superhero nang bigla siyang suntukin sa likod ni Rendell at nagpatuloy silang naglaban. Tinulak ni Smiley si Rendell at kinuha ang sword, ngunit nasapak siya ni Rendell at muli silang naglaban hanggang sa nakaluhod si Rendell at sinaksak siya sa likod ni Smiley. Muling nagpakita ang babae kay Rendell at sinabi nito na sumuko na lamang siya at ang sagot ni Rendell ay never. Tinaas ni Smiley ang katana sword at papaslangin si Rendell, ngunit ang sword ay nawasak dahil sa maskara ni Rendell tumama. Nagulat si Smiley at nabitawan niya ang sword, kinuha ito ni Rendell at sinaksak kay Smiley at namatay ito. Nagsalita ang tauhan ni Smiley na ang winner ay si Rendell. Ibinigay ni Rendell ay sword kay Fugu at ito ay nagpasalamat. Umalis si Rendell at nakatakas ang mga kalalakihan sa kulungan, sila ay tumatakbo ng sumisigaw. Dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang iba't ibang videos na mapapanood ninyo. Paki-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.